Hey guys, so I'm making this video as part 2 based on how many toxic comments from the previous video. And I'm not making this based on reacting to negative comments or toxic comments. I'm making this video so I can break the status quo of toxic Filipino mentality. I'm going to share with you the toxic comments and toxic attitude of many Filipinos in the comment sections. So one comment was saying, why am I speaking in English when I am a Filipina and I know the language, therefore I should be speaking in Tagalog? And just to let you know, I am Bisaya and half of my life is me living here in Canada where I speak English. Yes, I can speak Tagalog, however, my English is better than Tagalog. I speak in English because 60 to 70% of my followers cannot understand Bisaya or Tagalog. So just bear with me because I will try to speak Tagalog, English, and Bisaya. So basahin ko sa inyo yung mga toxic comments sa una kong video, okay? So sabi nila, madamot ka or madamot ka na. Yabang mo. Share your blessings no matter what. Naka-abroad lang, lumaki na ulo. Hambog ka na. Iba na ugali, makarmahan ka sana. Baho ka bilat kasi ayaw mo mag-share ng blessings. Wow! Nasimhutan mo ba yung bilat ko dong? Ikaw na lang umiintindi sa family kahit toxic sila. Oh really? Family is family no matter what. Grabe na talaga yung pinag-iba niya, makarmahan ka sana sa paglimot mo sa family mo. Wala kang kwentang kapatid, blood is blood, wag mo silang talikuran. So, you turn your back from your family? No good. Shame on you for cutting your family. This is like the favorite quote of Filipinos. Shame on you. You're selfish. Wala kang utang na loob. Nakarating ka sa abroad dahil sa family. Na-westernize ka na, kaya kuripot ka na. Oh wow! Makuripot ka na ba talaga kung maka-abroad ka na? Kasi based sa nakita kong mga halos Pilipino dito, nagiging gastador sila dahil. You should help your family no matter what. That's part of our culture and tradition. Well, guess what? I don't agree with that tradition and culture. To a certain extent, yes, I do agree. But not always. As a Filipina, it's your duty to help. No, not necessarily. If you get sick, that means it's your karma for not helping them. Wow, this is the sign of manipulation for sure and gaslighting at the same time. Tumubo na sungay mo, day. Napaka-OA, sobra yung attitude mo. Bisaya accent naman. Bakit? Ano bang problema nyo sa Bisaya accent, ha? Bakit marunong ba kayong magsalita ng Bisaya, day? Hindi naman, uy. Huwag kayong maniwala sa kapitbahay, maawa ka sa kapatid mo. Wow, sounds really familiar to me. It doesn't matter if they ask for emergency, you should still give even if they are toxic because at the end of the day, they're still your family. Oh really? Even if they're toxic? Masama kang tao kung hindi ka magbigay. Huwag i-share sa social media ang problema mo sa family mo. I'm thankful I don't have tita like you. Well, I'm also thankful you're not my niece or nephew. Lumaki na ang ulo, literal na mapagmataas. Masama ugali mo. You're doing this for content to make money. No, first of all, I'm in Canada. Canadians don't make money for contents. Not unless I advertise a product, then I make money. Other than that, I made zero money for posting content here on TikTok. Mataas tingin sa sarili kasi nag-i-English. Ay, ganyan pala pag mag-i-English, mataas na tingin sa sarili. Hindi ba pwedeng mag-i-English kasi komportable kang magsalita ng English kaysa sa Tagalog? So kung mag-Tagalog ako or mag-Bisaya ako, day, mababa ang tingin ko sa sarili. So mag-English na lang para mataas ang tingin ko sa sarili ko. Family is family, so understand the situation. Well, there's more comments but I will stop from there. So, karamihan sa inyo ay nagtatanong or na-curious kung kinat-up ko ba yung parents ko. Ang sagot ay hindi. Kasi yung parents ko ay nandito sa Canada. 5 kami dito na pumunta sa Canada, which is my parents, my 2 brothers, and me, including my sister who brought me here sa Canada at saka yung asawa niya. So first time ko itong na-expose na buong family ko ay nandito, except one relative that remains in the Philippines.
Now, imagine guys na 6 kayong nasa abroad, tapos ikaw lang mag-isa sa Pilipinas. So of course, ang lucky-lucky mo kasi you're getting a lot of support from your family sa abroad, diba? But to all the bashers na nagko-comment ng mga negative, wala akong galit sa inyo kasi naintindihan ko yung mga toxic mentality nyo. Kasi nga, toxic mentality nga. So, hindi ko na talaga yan maiba yung toxic mentality nyo, di ba? Blood nyo yan talaga sa pagka-Pilipino. Ang karamihan kasi sa inyo na nagbabash ay number 1, wala kayo sa position ko. Therefore, hindi nyo naintindihan yung buong detalye ng life ko dito or sa life ng family ko. But, hindi ko na yan i-explain. Number 2, easy lang sa inyo ang magbitaw ng toxic comments kasi hindi nyo naranasan ang naranasan ko at naranasan ng ibang tao na kagaya ng naranasan ko. Number 3, ang iba sa inyo na nandyan sa Pilipinas na nagbitaw ng toxic comments ay easy lang sa inyo magsabi kasi nga kayo yung family na tinutukoy ko na abusado at saka toxic at manipulator sa kamag-anak niyong nasa abroad. At ang iba sa inyo nagtatanong kung may galit ba ako sa relatives ko sa Philippines. No, I have no galit for them because I already forgave them. Para sa akin, ginamit ko yung sitwasyon ko para maka-wake up yung ibang tao na kagaya ko na hindi lang sila ang may ganito na problema or sitwasyon. Alam nyo guys, sa tagal ko na dito sa Canada, naranasan ko yung mga Pilipino na halos grabe yung trabaho nila. Karamihan sa mga Pilipino ay 3 ang mga trabaho, sometimes 4 nga yung trabaho nila. Yung iba hindi na nakatulog kasi nga kailangan pa nila ng magtrabaho para lang ma-maintain nila ang support nila sa abusado nilang family dyan sa Philippines. Kasi nga ayaw nga nila na magalit yung family nila sa Philippines. So, kayod ng kayod silang magtrabaho. Alam nyo guys, kung maka-abroad man kayo tapos hindi kayo swerte sa family nyo, kayo talaga ang kawawa kasi 3 yung patutunguhan nyo. Number 1 is cancer. Yes, magka-cancer ka talaga sa sobrang stress mo, sa sobrang pagod mo sa trabaho para lang masustentuhan mo yung mga family mo sa Pilipinas na abusado. Number 2, you will end up in the mental hospital kasi nga maluloka ka na talaga sa sobrang isip mo kung paano mo ma-continue ang pagsusustento mo sa family mo sa Pilipinas. Kasi nga, ayaw kang tatanda ng mga abusive family mo eh. Number 3, patungo ka sa sementeryo kasi sa sobrang stress mo, either magpakamatay ka or namatay ka dahil nga sa cancer. Hindi nyo ba nakita dito sa social media na marami ang mga naging homeless na kababayan natin kasi nga nawalan sila ng trabaho pero saan yung support nila sa family nila? Again, I don't know their situation, right? And I'm using my family situation as an example na hindi lang ako ang nag-iisa dito. Marami kaming mga Pilipino ang na-victimize ng mga family namin. I'm not here to sinisiraan yung family ko sa Pilipinas kasi content lang. No, hindi. Many of you guys, sumasawsaw na talaga na akala nila, alam nila yung story ko. And I'm sure naman na alam nyo yung story ni Madam Kilay, di ba? So, imagine na ang situation ni Madam Kilay at saka situation ng family ko dito at saka family ko sa Philippines are the same. Yes, it is the same. Hindi ako naapektuhan masyado kasi I already cut them off long time ago. However, again, I don't have hate towards them. Ang naapektuhan talaga ng todo ay yung parents ko. My parents are the one who are currently struggling and suffering right now. My mom has been in and out the hospitals because of the toxic Filipino mentality na dapat nating ipairal. Oh, you have to do this because no matter what, they're your family. Kahit istab ka na nila, kahit traidoron ka na nila, sige, padayon pa. Kaya kayong mga Pilipino na nakaranas ng sitwasyon kagaya ni Madam Kilay at kagaya ko, you need to speak up. Otherwise, 3 yung pupuntahan nyo. We need to break this toxic Filipino mentality. And that's the reason why until now, Philippines is struggling. Kasi nga, we are too proud of being a Filipino. So come on, I encourage you to speak up. I dare you and I challenge you.